Ang mayamang young master na ito ay isang taong may labis na kalinisan. Hindi niya matanggap kahit isang maliit na alikabok sa kanyang sapatos. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kakaibang sakit na ito si Kang Wo ay nagmula sa kanyang malungkot na pagkabata. Dahil sa sobrang taba ni Kang Wo noong high school, madalas siyang kotsain ng kanyang mga kaklase. Sa sobrang hirap, nag-ipon siya ng lakas ng loob na magtapat sa Diyosa sa klase. Napakabata ngunit siya ay tinanggihan. Bukod dito, pinahiya niya ito sa publiko dahil sa pagiging mataba at pangit. Ngumiti siya ng matamis. Kaya umuwi siya at nagkulong sa kanyang silid at tumanggi na kumain o uminom ng kahit ano. Nang gabing iyon, nakatanggap si Kang Wo ng text message mula kay Soyeon na nagsasabing pupunta siya sa kanyang bahay para maglaro. Ngunit naghintay siya buong araw at gabi. Ngunit hindi pa rin dumating ang Diyosa. Noon lang niya napagtanto na niloko pala siya. Upang maibsan ang kanyang galit, nagsimulang kumain si Kang Wo nang hindi mapigilan. Kinain niya lahat ng nakakain sa ref. Kinabukasan ay ang school trip. Nagsimulang sumakit ang tiyan ni Kang Wo dahil sa sobrang dami. Dahil sa hindi niya napigilan, umihi siya sa harap ng kanyang mga kaklase noong araw na iyon. Dahil doon, binansagan si Kang Wo ng bulok na itlog. Mula sa araw na iyon, ang kanyang kakaibang sakit ay naging hindi mapigilan. Wala nang dignidad si Kang Wo na ipagpatuloy ang pag-aaral sa paaralan. Kaya nag-transfer siya ng ibang school. Bagamat si Kang Wo ay nasa hustong gulang at gwapo na ngayon, ang trauma mula sa nakaraan na dulot ni Soyeon ay naging imposible para kay Kang Wo na malampasan ang kanyang psikolohikal na trauma. Noong araw na iyon, lumabas lang si Soyeon para bumili ng gulay. Pero pagbalik niya, hinarang siya ng 3 babae. Sa tingin mo ba nagnakaw si Soyeon ng boyfriend ng iba? Si Soyeon ay may 3 gwapong kapatid sa kanyang pamilya. Bagamat katamtaman ang hitsura ni Soyeon, mayroon siyang 3 kapatid na lalaki na may nakamamanghang hitsura. Sa tingin mo ba masaya siyang tao? Actually, simula pa lang ito ng bangungot. Dahil lang sa 3 gwapong kapatid na ito, araw-araw may mga babaeng pumipila sa harap ng bahay nila para lang magbigay ng regalo sa mga kapatid ni Soyeon. Mula noong siya ay maliit, si Soyeon ay palaging pinangungunahan ng kapanahunan ng kanyang 3 kapatid na lalaki. Kung hindi ang mga batang babae na humihiling kay Soyeon na maghatid ng mga regalo, ang mga batang babae na sa pamamagitan ng kanyang mga kapatid na lalaki, at pagkatapos ay nakahanap sila ng dahilan upang pumunta at gumawa ng gulo para sa kanya. Pati ang lalaking Diyos na nagustuhan ni Soyeon ay sadyang lumapit sa kanya dahil gusto niya ang panganay na kapatid ni Soyeon. Lumaki si Soyeon sa napaka-pressurized na kapaligiran na nagkaroon siya ng sakit na nagpapuot sa kanya. Pakiramdam niya ay masasamang tao ang mga gwapong lalaki. Walang mapagkakatiwalaan. Ang mga pangit na lalaki lang ang totoong nagmamahal. Sa makatuwid, ang pamantayan ni Soyeon para sa paghahanap ng kasintahan ay ang paghahanap lamang ng pinakakaraniwang tao. At sa araw na iyon, lumabas na lang si Soyeon para bumili ng gulay, hindi alam kung sinong kapatid ang naroon na naghahasik ng pagmamahal. Para sa anak ng ibang tao, si Soyeon ay hinarang ng 3 babae na napagkamalan na siya ang kanilang karibal sa pag-ibig. Masyadong pamilyar si Soyeon sa sitwasyon kaya ayaw niyang magpaliwanag. Ngunit ang mga babaeng ito ay walang magandang intensyon. Hindi nila madaling binitawan si Soyeon. Walang gaanong nasabi ang 3, bagkus ay humakbang kaagad at sinimulang hilahin ang buhok ni Soyeon. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Soyeon na siya ang nakababatang kapatid ng mga taong nagustuhan nila. Ngunit hindi sila naniwala sa kanya. Gusto pa ni Soyeon na subukang lumaban hanggang sa huli, ngunit hindi niya kayang talunin ang 3. Sa huli, napasandal pa rin siya sa lupa at binugbog ng 3 babae. Sa oras na umuwi si Soyeon, ang mga gulay na binili niya ay lahat ng durog. Pinahirapan din ang buong katawan niya na parang pulubi. Ang kanyang magandang kalooban buong umaga ay ginulo ng 3 magkakapatid. Napasigaw si Soyeon at tinawag ang 3 niyang kapatid. Pagkatapos ay umupo siya at tinanong sila kung sino ang gumawa nito. Pero nanatiling tahimik silang 3 at pinagtakpan ang isa't isa. Nang makita ito, galit na kinuha ni Soyeon ang kanyang telepono. Nais niyang kumuha ng ilang masamang larawan ng kanyang 3 kapatid na lalaki upang i-post online upang makita kung may gusto pa sa kanila. Pero kahit paano kinuha ni Soyeon ang mga larawan, mas maganda pa rin sila sa personal. Galit na naghanda si Soyeon na turuan ng leksyon ang kanyang 3 kapatid.
Nakita ito ng panganay at pangalawang magkakapatid at tumakbo sila palayo. Itinulak ang bunsong kapatid sa sofa at pinalo ni Soyon. Pagkatapos turuan ang nakababatang kapatid, sinipa siya ni Soyon ng diretso dahilan para mapahiga ang dalawa niyang kapatid sa lupa. Dahil sa pakikipagkumpetensya sa kanyang mga kapatid, araw-araw napakabuti ng pisikal na kondisyon ni Soyon. Nakatulong din ito sa kanya na maging guro sa physical education. Pero sa magkapatid ang pinakamalas ay si Sojun. Sa tuwing nagkakagulo ang mga kapatid niya, siya ang laging nabubugbog. Bukod dito, nag-aral siya sa paaralan kung saan nagtatrabaho si Soyon. Kaya sa tuwing gusto ni Sojun na umarte, sasaluhin siya ni Soyon. Noong araw na iyon, sumasayaw siya sa klase gaya ng dati. Pinalibutan siya ng maliit na grupo ng mga babaeng fans at nagsisigawan. Pero nang maghuhubad na sana siya ng sando, nakita niya si Soyon na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Sa sobrang takot niya ay nahulog siya sa mesa. Hindi rin nagpahalata si Soyon sa kahit sino at dumaan sa crowd, hinawakan ang tenga ng nakababatang kapatid at kinaladkad. Nagdulot ito ng kawalang kasiyahan mula sa mga babaeng kaklase na nakamasid sa paligid. Matagal bago maghiwa-hiwalay ang grupo ng mga estudyante, ngunit natuklasan ni Soyon na si Mikyung ay lihim na kumukuha ng mga larawan sa karamihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Mikyung ay isang guro at narito rin para sumama sa mga estudyante. Medyo awkward si Mikyung sa sitwasyon, kaya mabilis siyang nakahanap ng paraan para makaalis. Kinaladkad ni Soyon ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki sa larangan ng pagsasanay at sinimulan itong pisikal na parusahan. Sa sandaling ito, tumawag ang kasintahan ni Soyon na 2 buwan nang nawawala. Nag-iba agad ng tono si Soyon at sinagot ang boyfriend. Pinapante siya ng lalaki sa isang restaurant. Sa pagtingin sa intimate photos nilang dalawa, sobrang nasiyahan si Soyon sa boyfriend na nahanap niya. Ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang gwapong lalaki na nakatitig sa kanya. Isa pa, sinabi niyang boyfriend niya ito. Nakaramdam ng matinding pagkalito si Soyon. Umupo ang lalaki at sinabing nawala na pala siya nitong nakaraang 2 buwan para magpaplastikan. Pakiramdam niya ay hindi masyadong magaling ang gen ng kanyang magulang, kaya gumastos siya ng 20 million won sa plastic surgery. Pagtingin sa gwapong lalaki na nakaupo sa harapan niya, medyo nahirapang tanggapin si Soyon. Iniisip niya kung boyfriend pa rin ba niya ito. Bagamat medyo kinasusuklaman ni Soyon ang mga gwapong lalaki, ito ang pinili niyang kasintahan, kaya tiyak na hindi siya magkakamali. Sinong mag-aakala na sa susunod na segundo ay makikipaghiwalay na sa kanya ang kanyang nobyo dahil pakiramdam niya ay hindi na ito karapat-dapat para sa kanya. Gumastos siya ng 20 million won sa plastic surgery, kaya kailangan niyang maghanap ng mayaman na babae. Pumunta si Soyon sa bar ng kanyang kapatid upang lunurin ang kanyang kalungkutan. Nangako siya na hindi na siya makakahanap ng gwapong boyfriend. Pagkatapos sa kanyang kalasinggan, gustong hanapin ni Soyon ang kanyang alindog mula sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Galit na sumulyap siya at ibinuka ang labi sa lalaking nasa kaliwa. Agad na natakot ang lalaki dahil sa kasuklam-suklam na tanawin. Kahit na medyo nahihiya si Soyon ay hindi pa rin siya kumbinsido, kaya pinuntirya niya ang lalaking nasa kanan. Ang eksenang ito ng pagpikit at pagkunot ng noo ay nagpaisip sa mga tao na siya ay may pulikat sa mukha. Sa parehong galaw, ang mga natitirang tao ay hindi man lang nag-abalang tumingin kay Soyon. Agad silang tumalikod at tumakbo palayo sa pinangyarihan. Medyo hindi kumbinsido si Soyon. Pinagalitan niya na ang mga lalaki ngayon ay bulag na lahat. Siya ay napakaganda at kaibig-ibig, ngunit kinasusuklaman. Bilang isang resulta, isang pangungusap mula sa kanyang kapatid ang nagparamdam kay Soyon ng labis na kawalan ng kakayahan. Ang bar pala na binuksan ng kapatid niya ay isang gay bar. Napayuko si Soyon sa hiya. Pagkatapos lasing si Soyon ay inihatid ng kanyang kapatid sa isang taxi. Pero sa kalagitnaan, hindi niya napigil ang lumabas ng sasakyan at sumuka. Sa sandaling ito, isang malas na tao ang dumating sa tabi ni Soyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang taong iyon ay ang taong pinahiya niya noong bata pa siya. Nagse-selfie si Kang Woo dito. Ngunit may dalang balde ng tubig at walis si Soyon at sinimulang linisin ang kanyang suka. Ngunit hindi niya sinasadyang natangay ang kanyang mga paa. Nang ibaba niya ang kanyang ulo at nakitang basa ang kanyang sapatos sa maruming tubig, agad siyang nagulat at nataranta.
Nilinggan ni Kang Wo ang kanyang ulo at nakitang lilipad na sa kanyang mukha ang malaking walis. Kaya sa sobrang takot ay bumagsak siya sa lupa. Para naman kay Soyon na lasing hindi niya alam kung ano ang sinisigawan nito. Bago pa maintindihan ni Soyon ang sitwasyon hinubad ni Kang Wo ang kanyang sapatos at tumakbong umiiyak sa takot na para bang tumatakbo siya pauwi para hanapin ang kanyang ina. Nakatayo doon si Soyon na tulala nakatingin sa kakaibang ekspresyon ni Kang Wo. Pero pakiramdam niya ay napaka-pamilyar niya. Kinabukasan noong nagtuturo si Soyon sa mga estudyante na tuklasan niyang hindi pa pumapasok si Hicho sa klase. Kaya hinanap ni Soyon ang homeroom teacher para magtanong tungkol sa sitwasyon. Ngunit tuluyan nang hindi pinansin ng homeroom teacher si Soyon. Pinagalitan pa niya si Soyon. Nailabas lang ni Soyon ang galit sa hangin. Pero aksidente niyang natamba ang orchid pot ng principal. Sa kabutihang palad mabilis itong nahuli ni Soyon. Ngunit ang nag-iisang orchid dito ay nasira sa kasamaang palad. Ang eksenang ito ay nakita lang ni Min Hyuk na dumaan. Hindi nagtagal niyakap ng principal ang kanyang orchid pot at nagmamadaling pumasok sa opisina para tanungin kung sino ang gumawa nito. Alam ni Soyon na siya ay nagdulot ng isang malaking problema kaya siya ay malapit ng magkusa na aminin ang kanyang pagkakamali. Pero bago pa man makapagsalita si Soyon mabilis na itinuro ni Min Hyuk na nasa tabi niya ang sisi. Tawa lang ang nagawa ni Soyon para itago ang kahihiyan. Kaya lang napag-alitan na naman si Soyon ng principal. Sa oras na ito nakaramdam ng matinding galit si Soyon. Ang mga gwapong lalaki ay hindi talaga magandang bagay. Sa oras na ito pumunta si Mikyung kay Soyon para tanungin siya tungkol dito. Gusto pala ni Mikyung na dumalo si Soyon sa middle school reunion sa weekend. Para naman sa pagkakataon kailangan lang niyang magbayad ng 10,000 won membership fee para malayang makakain at makainom. Syempre ayaw palampasin ni Soyon. Ganun din ang naisip ng best friend ni Mikyung. Sa oras na ito nagwo-workout si Kang Wo sa gym at nakatanggap din siya ng imbitasyon mula sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit hindi interesado si Kang Wo na magtipon at kumain kasama ang kanyang mga kaibigan sa middle school. Ang tanging layunin niya sa pag-uwi sa pagkakataong ito ay hanapin ang dalaga na ang mukha ay patuloy niyang iginuguhit sa papel ngunit hindi niya maalala. Kinagabihan si Kang Wo ay dinala ng kanyang mga magulang sa isang family party. Si Kang Wo ay anak ng isang mayamang pamilya. At saka may medical teacher din sa school kung saan nagtuturo si Soyon si Min Hyuk. Pinsan din ni Min Hyuk si Kang Wo. Gayunpaman ang dalawang taong ito ay walang pakialam sa karera ng pamilya. Ang isa ay tumakas sa ibang bansa at ang isa ay naging guro sa medisina. Ang sitwasyong ito ay nagbigay din ng sakit sa ulo ng kanilang lola. Desidido siyang humanap ng paraan para manatili sa bansa ang kanyang apo. Pagkatapos ng party umupo sina Min Hyuk at Kang Wo para mag-usap ng private. Mula sa pag-uusap makikita na si Kang Wo ay may malubhang problema sa kalinisan. Masama rin ang ugali ni Min Hyuk na hindi magsisinungaling kahit kanino. Ito rin ang dahilan kung bakit inilantad niya sa publiko si Soyon. Dahil nakita niyang sinira niya ng sarili niyang mga mata ang mga bulaklak ng homeroom teacher. Kinabukasan nagkusa si Hyunso na hanapin si Kang Wo at personal na inimbitahan si Kang Wo na dumalo sa class reunion. Pero agad na tumanggi si Kang Wo. Dahil dito medyo hindi nasiyahan si Hyunso. Palihim na tinawag ni Hyunso ang nickname ni Kang Wo sa middle school Rotten Egg. Nang marinig niya ang salitang ito agad na naramdaman ni Kang Wo na may mali sa kanyang tiyan. Kaya naman agad niyang hinawakan ang tiyan at puwitan at tumakbo sa banyo para magpahinga. Isa itong kakaibang sakit na hindi kayang lagpasan ni Kang Wo. Ang pagiging stress lang o marinig ang mga salitang may kaugnayan sa palayaw na rotten egg ay magdudulot sa kanya ng hindi mapigil ang pagtatae. Kinabukasan pumunta si Kang Wo sa isang psychologist. Nakinig ang doktor sa kwento ni Kang Wo at nagpahayag ng kanyang pakikiramay. Sinabi ni Kang Wo sa doktor na madalas niyang iniisip ang isang babae. Pero kahit anong isipin niya hindi niya maalala ang mukha nito. Kaya hanggang ngayon hindi pa siya nai-inlove. Matapos maunawaan ang sitwasyon sinabi ng psychologist kay Kang Wo na kung gusto niyang malampasan ang psychological trauma na ito kailangan niyang harapin ng direkta ang pinagmulan ng mga problemang iyon. Nakikinig sa doktor nagpasya si Kang Wo na dumalo sa class reunion. Ang layunin ni Kang Wo ay harapin ang mga kaibigang nang uyam sa kanya.
Pagkatapos ng maraming taon ng pagsubok at pagpunta sa gym, si Kang Wo ay naging napakagwapong lalaki. Nang sumulpat si Kang Wo sa barbecue restaurant kung saan nagkukumpulan ang lahat, ay agad na nakatuon ang mga mata ng lahat sa kanya. Kahit na ang mga nanguyam kay Kang Wo ay pinalibutan siya at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Nasiyahan ito sa pagmamalaki ni Kang Wo. Sa oras na ito, ang isang batang babae sa sulok ng silid ay ganap na hindi pinansin. Paulit-ulit niya itong ginagambala para umorder ng pagkain sa waiter. Dahil dito hindi komportable si Kang Wo. Kaya tumayo siya at lumapit sa kanya at tinanong kung sino siya. Pero nang makita niya ng malinaw ang mukha nito, naalala niyang ang babaeng hindi niya napicturein ay si Soyeon ang nasa harapan niya. Si Soyeon din ang diyosa na nagtakwil kay Kang Wo noon. Naisip ni Kang Wo na ang kanyang pagbabago sa paglipas ng mga taon ay sapat na upang maakit si Soyeon. Pero hindi inaasahan ni Kang Wo na natural na allergic si Soyeon sa mga gwapong lalaki. Siya ay ganap na hindi pinansin ang kanyang mga pagsulong. Ang pakiramdam na ito na muling napahiya ay sumakit muli sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Dahil sa tensyon, nagkaroon siya ng chemical reaction. Sinubukan ni Kang Wo na kontrolin ang sarili at pagkatapos ay hakbang-hakbang patungo sa banyo. Nalaman ni Kang Wo na masyadong marumi ang banyo. Hindi niya talaga matanggap. Kaya tumakbo siya palabas at nagsimulang maglakbay para maghanap ng banyo sa kalsada. Nahirapan siyang maghanap ng restroom. Ngunit nawalan ng kontrol si Kang Wo sa labas mismo ng pinto. Tumayo roon si Kang Wo para pakalmayan ang sarili. Sa huli, si Hanso pa rin ang nagmaneho para sunduin si Kang Wo. Umupo si Kang Wo sa passenger seat na nakahubad ang ibabang bahagi ng katawan. Nakatingin lang siya sa bintana, nag-iwan ng luha sa kawalan ng pag-asa. Matapos maranasan ang matinding kahihiyan na ito, hindi makatulog si Kang Wo. Sa kalagitnaan ng gabi, dinala ni Kang Wo ang larawan ni Soyeon upang makita ang isang psychologist. Naramdaman ni Kang Wo na may kakaiba siyang karamdaman at lahat ng dahilan ay dahil kay Soyeon. Makita pa lang si Soyeon ay magiging tensyonado na si Kang Wo. Unconsciously magre-react ang katawan niya. Sinabi ng psychologist kay Kang Wo na kung matalo niya ang babaeng ito ay malalampasan niya ang kanyang sakit. Kaya nagpa siya si Kang Wo na magkusa. Dapat niyang bayaran ang babaeng gumawa sa kanya ng ganito. Kinabukasan, sa auto shop ng kapatid ni Soyeon, pumasok ang isang batang babae na punit-punit ang damit at naka-flop. May bitbit siyang malaking bag sa kanyang katawan. Siya ay tumingin napakapalpak. Hindi nakatiis ang kapatid ni Soyeon sa unang tingin. Kaya naman agad niyang inutusan ang mga sales staff na mabilis siyang palayasin para hindi makaabala sa ibang customer. Sumakay ang babae sa isang kotse. Pagkahawak pa lang niya sa mamahaling sasakyan ay nandidiri ang mga sales staff at paulit-ulit itong pinunasan. Nang buksan niya ang pinto ng kotse para i-test drive ito, pinigilan siya ng mga sales staff at sinabing kailangan niyang magpa-appointment bago pumasok. Sinabihan din siya ng staff na makipag-appointment sa susunod. Bago pa makapag-react ang dalaga ay tinulak na nila ito palabas. Hindi inaasahan ng partner o ng sales staff na magiging anak ng isang mayamang pamilya ang mukhang palpak na babae. Dahil itinaboy siya, nakatingala na lang siya sa langit sa pagkabigo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kaya pumunta na lang siya sa park para maupo. Binuksan niya ang kanyang backpack at tiningnan ang pera sa loob. Tapos bumantong hininga. She lamented that this world now where one cannot even spend money is really boring. Nakaupo siya sa parke at nag-order ng higit sa 10 fried chicken dishes dahil lang gusto niyang matikman ang lahat ng lasa. Nang makitang nakatitig sa kanya ang delivery man, nagbuti na lang siyang ibigay ang fried chicken kay Hicho para kainin. Para naman kay Hicho, nang makita ang kanyang palpak na anyo, natakot si Hicho na baka wala siyang sapat na pera na pambayad. Pagkatapos binuksan niya ang kanyang pitaka. Mula sa tambak na pera sa loob, casual niyang nilabas ang 2 perang papel at ibinigay kay Hicho. Dahil dito medyo hindi makapaniwala si Hicho. Iniangat pa ni Hicho ang ulo para kumpirmahin kung may nakikita ba siya. Sa sandaling ito, biglang sumugod si Soyeon at hinawakan si Hicho. Estudyante pala ni Soyeon si Hicho dahil laging lumalaktaw si Hicho nang walang dahilan. Partikular na dumating si Soyeon para kunin siya pabalik. Noong tinuturuan pa lang ni Soyeon si Hicho, hindi alam ng ibang babae kung ano ang nangyayari, kaya kinuha niya ang kanyang helmet at diretsyong hinampas sa ulo si Soyeon.
Akala niya ay isang human trafficker si Soyon. Pagkadapa ni Soyon narinig niya ang katabi niyang delivery man na tinatawag si Soyon na teacher. Noon lang napagtanto ng dalaga na nagkamali siya ng pagkakaintindi. Buti na lang at medyo maayos na ang physical condition ni Soyon kaya mabilis siyang nagising. Humingi rin ng tawad ang ibang babae kay Soyon. Matapos imbestigahan si Soyon nalaman niya na ang dahilan kung bakit huminto si Hichu sa pag-aaral para magtrabaho ng part-time ay dahil siya ay walang tirahan kaya kailangan niyang kumita ng pera para suportahan ang kanyang sarili. Matapos malaman ang sitwasyon ni Hichu hindi nag-atubili si Soyon na ihatid si Hichu sa kanyang bahay. Sinabi rin ni Soyon na si Hichu ay kanyang estudyante kaya pananagutan niya hanggang sa huli. Samantala si Kang Wo sa kabilang panig ay nagpaplano ring maghiganti kay Soyon. Una hiniling ni Kang Wo kay Hyunso na yayain si Soyon sa pagkukunwari ng isang kaklase. Naisip ni Kang Wo na sa kanyang gwapong anyo at pambihirang karisma tiyak na mapapaibig niya si Soyon ng lubos. Kaya sa hapagkainan nagpanggap si Kang Wo na malalim na nagtapat ng kanyang pagmamahal kay Soyon. Sinabi niya na mula noong nabigo ang kanyang pag-amin sa middle school hindi niya ito nakakalimutan. Dahil si Kang Wo ay lihim na nagmahal sa kanya sa loob ng 15 taon at dahil sa kanya determinado siyang pamayat at maging ganito. Ang layunin ng paggawa nito ay upang siya ay maging karapat-dapat sa kanya. Akala niya siguradong panalo na siya. Siguradong kaya niyang talunin si Soyon. Ngunit si Soyon ay isang taong ganap na allergic sa mga gwapong lalaki. Sa kanyang mga mata ang malalim nitong pag-amin ay walang iba kundi siya ay nababaliw. Naisip niya na walang magtapat sa isang tao pagkatapos ng 15 taong paghihiwalay. Hindi nagdalawang isip si Soyon na sumagot kay Kang Wo. Sinabi rin ni Soyon na sa kanyang mga mata si Kang Wo pa rin ang bulok na itlog mula sa middle school. Nang marinig ang salitang ito muling nag-react si Kang Wo. Maingat siyang kumilos ng hakbang-hakbang patungo sa inidoro. Paglabas niya sa inidoro labis siyang nagalit. Hindi rin niya alam kung saan siya nasaktan. Kung ordinaryong babae lang sa mukha at ugali madali lang siyang nanalo. Sa oras na ito binigyan ni Hyunso ng ideya si Kang Wo. Hulaan ni Hyunso na ang dahilan kung bakit hindi masakop ni Kang Wo si Soyon ay dahil hindi niya naipakita ang mga mapagkukunang pinansyal ng kanyang pamilya. Marahil ay walang pakialam si Soyon sa hitsura. Kaya ang pinakamagandang paraan ay gumamit ng pera para akitin si Soyon. Kaya't maaga sa susunod na umaga pumunta si Kang Wo sa isang tindahan ng apat at naghanda upang bumili ng isang marangyang kotse upang maakit ang atensyon ni Soyon. Ang tindahang pinuntahan ni Kang Wo ay ang tindahan na pinamamahalaan ng panganay na kapatid ni Soyon. Nagkataon namang tumakbo si Soyon sa kanyang panganay na kapatid para humingi ng pera para sa mga gastusin sa pamumuhay. Dahil sa intimate actions ng dalawa hindi maintindihan ni Kang Wo na magkasintahan sila kaya galit itong tumalikod at umalis. Sobrang sama ng loob ni Kang Wo dahil may boyfriend na si Soyon. Habang nag-iisip ng bagong solusyon sina Kang Wo at Hyunso nakatanggap si Hyunso ng tawag mula sa kumpanya. Isang artista pala sa ilalim ni Hyunso ang nagdulot ng gulo sa isang bar kaya kinailangan niyang kaladkarin si Kang Wo na nasa kotse papunta sa bar. Dahil dito ang bar na pinuntahan nila ay ang bar na binuksan ng pangalawang kapatid ni Soyon. Hindi sinasadyang nakita ni Kang Wo si Soyon na humihingi ng pera sa kanyang pangalawang kapatid. Ang intimate actions ng dalawa ay nagpaisip kay Kang Wo na hindi nararapat si Soyon. Isa pa dalawa silang gwapo. Habang nakatulala si Kang Wo naglakad si Hyunso. Nang makita ang nakakalokong ekspresyon ni Kang Wo naisip ni Hyunso na gusto niyang pumunta sa banyo. Kaya lumapit si Hyunso sa tenga ni Kang Wo at sinabihan siyang hawakan ito. Nakita ni Soyon ang eksenang ito sa ibaba. Ang intimate actions ng dalawang tao at ang pagiging gay bar na ito ay naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ni Soyon sa kanilang relasyon. At nang makauwi siya sa gabi si Kang Wo ay lubos na nataranta. Ang nasa isip lang niya ay si Soyon. Bakit ang daming naging boyfriend ni Soyon pero hindi pa rin siya pinapansin? Hindi kaya sa mata ni Soyon isa lang talaga siyang matabang bata na marunong lang magbasa ng kama. Noong gabing iyon noong nagjo-jogging si Soyon at ang kanyang matalik na kaibigan nakilala nila ang babaeng humahampas kay Soyon ng helmet. Sa araw sa parke naisip ni Soyon na ang ibang babae ay walang tirahan kaya ginaisang siya ni Soyon at tinanong kung kailangan niya ng tulong.
Ito ang unang pagkakataon na nakilala ng dalaga ang ganoong kabait na tao mula nang umalis ng bahay kaya agad niyang ibinigay ang kanyang bag kay Soyon. Ngunit naisip ni Soyon na may problema sa pag-iisip ang babaeng ito kaya hinubad niya ang maskara ng kanyang matalik na kaibigan at gumamit ng lipstick para isulat ang kanyang contact number dito. Sinabi ni Soyon sa babae na kung may problema ka maaari mo akong tawagan. Pagkatapos ay kinuha ni Soyon ang kanyang matalik na kaibigan at umalis at ang babae ay tumingin sa numero ng telepono at tuwang-tuwa. Kinabukasan na nambalik ang sigla ni Kang Woo. Pumunta siya sa paaralan upang hanapin ang kanyang pinsan na si Min Hyuk para humingi ng tulong ngunit aksidente niyang nakita si Soyon na nagtuturo sa mga estudyante sa bakuran. Agad itong nagbigay sa kanya ng matapang na ideya. Ang paaralang ito ay orihinal na namuhunan ng kumpanya ng kanyang pamilya. Kung siya ang naging chairman ng board of directors dito makokontrol niya si Soyon kung gusto niya. Kaya kinabukasan naging chairman siya ng board of directors ng paaralang ito. Dinala siya ng prinsipal sa opisina at same time na ipinakilala sa lahat ng mga guro bilang bagong hinirang na chairman ng board of directors. Naisip ni Kang Woo na sa pagkakataong ito ay maaari na rin niyang simulan ang kanyang plano sa paghihiganti ngunit kailangan lang ni Soyon na magpakita ng nagbabantang kilos para muling makapag-react ang kanyang tiyan. Sinubukan ni Kang Woo na kontrolin ang pakiramdam na ito. Nang maisip niya ang naunang pagkakataon na nakaharap niya ang napakalakas na kalaban nag-practice siya sa harap ng salamin. Sinubukan ni Kang Woo na sabihin sa sarili na huwag kabahan. Pagkatapos ay ininom niya ang gamot sa pagtatae na inihanda ng doktor para sa kanya. Gusto ni Kang Woo na pansamantalang kontrolin ang sitwasyon ngunit dahil sa sobrang kaba ni Kang Woo inihulog niya ang gamot sa pagtatae sa flower pot sa tabi niya. Bukod dito ang tableta ay mukhang eksaktong katulad ng mga pebbles sa loob nito. Kaya si Kang Woo ay ganap na desperado. Tawa lang ang ginamit niya para itago ang kahihiyan. Saka lang niya nayakap ang flower pot at hakbang-hakbang na lumabas ng classroom. Nakita ng lahat ang kanyang kakaibang pag-uugali at hindi naiintindihan ang nangyayari. Nang matapos bumalik si Kang Woo sa kanyang opisina. Matagal siyang nakahanap ng gamot sa pagtatae niya sa flower pot. Ngunit habang kinukuha niya ito pumasok ang principal at nakita ang bagong chairman ng board na kumakain ng pebbles. Akala ng principal ay may malubhang karamdaman si Kang Woo. Akmang hahakbang na siya para pigilan siya hinayla siya ng isang guro palabas ng silid. Sinabi ng guro na kung ang tagapangulo ng lupon ng mga direktor ay mahilig kumain pagkatapos ay hayaan siyang kumain. Kung tutusin siya ang amo ng paaralan. Nang hapong iyon para salubungin ang bagong chairman lahat ng guro ay nagtipon sa barbecue restaurant para kumain. Ang hindi inaasahan ay si Kang Woo ay hindi lamang sobrang malinis ngunit mayroon ding obsessive-compulsive disorder. Nang makakita siya ng isang piraso ng mataba na tiyan ng baboy gumamit siya ng gunting upang putulin ang lahat ng taba. Ipinakalat din niya ang kaalaman na ang taba sa inihaw na karne ay pawang taba. Ang pagkain nito ay hindi mabuti para sa iyong kalusugan. Dahil dito agad na nawalan ng gana ang lahat sa pagkain ng inihaw na karne. Paulit-ulit din itong tiniis ni Soo-hyun. Naisip niya na dahil inimbitahan siya ng chairman kakainin na lang niya ito sa ngayon. Ngunit noong unang kagat pa lang ni Soo-hyun nagsimula ng manggulo si Kang Woo. Akala niya ay masyadong malakas ang amoy ng inihaw na karne. Kaya pinalayo niya ang lahat mula sa grilled meat restaurant patungo sa isang high-class western restaurant. Tuwang-tuwa ang lahat nang makita ang mataas na uri ng kapaligirang ito. Ngunit nag-order si Kang Woo ng isang plato ng mga pagkaing gulay. Para sa isang mahilig sa karne tulad ni Soo-hyun ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Kaya sumabog siya sa mismong hapagkainan. Si Soo-hyun ay nagkaroon ng malaking pagtatalo kay Kang Woo. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali na huminahon na pagtanto niya na siya ay naging masyadong impulsive. Kung tutusin si Kang Woo ang boss niya ngayon. Kaya kailangan niyang iligtas ang ilang mukha. Kaya sa payo ng kanyang matalik na kaibigan nagkusa si Soo-hyun na hanapin si Kang Woo para humingi ng tawad. Ipinahayag ni Soo-hyun na hindi na kailangang maging ganoon katense ang dalawa sa hinaharap. Buti sana kung magkakasundo sila. Tinanggap ni Kang Woo ang paghingi ng tawad ni Soo-hyun. Wala na rin siyang balak na pahirapan pa siya. Akala niya ito na ang katapusan ng usapin. Ngunit noong araw na iyon ay aksidenteng nasugatan ni Kang Woo ang kanyang daliri.
Kaya naman hindi sinasadyang nagkamot siya ng ulo at nahawakan ang sugat. Naging dahilan ito upang itaas niya ang kanyang gitnang daliri. Ang eksenang ito ay nakita rin ni Soo-hyun sa tamang panahon. Sa mga mata ni Soo-hyun ang aksyon na ito ay malinaw na sinadya upang pukawin siya. Galit na sumugod si Soo-hyun at tinulak si Kang-woo sa pader. Biglang tumibok ang puso ni Kang-woo dahil sa kinikilos ni Soo-hyun. Sa sobrang gulat ay tumakbo na lang siya palayo sa pinangyarihan. Sa oras na ito dahil umalis na ang big boss sa eksena walang choice ang principal kundi magbayad. Naisip niya na ang pagkain lamang ng ilang mga pagkaing vegetarian ay hindi magastos. Ngunit pagkatapos makita ang kwente ay labis siyang nagulat. Kumain sila ng isang mesa na puno ng mga pagkaing vegetarian at ginugol nila ang 3 buwan ng kanyang sweldo. Sa wakas ng i-swipe niya ang kanyang credit card siya ay kinutya ng kanyang mga nasasakupan dahil sa kawalan ng sapat na balanse. Sa oras na ito muling nagpatingin sa isang psychologist si Kang-woo na ngayon lang ay tumitibok ang puso. Tinanong ni Kang-woo ang psychiatrist kung ano ang excitement na ito. Matapos makinig sinabi ng psychiatrist kay Kang-woo na halatang may gusto siya sa kausap. Agad naman itong tinanggi ni Kang-woo. Naisip niya na hindi niya posibleng magkagusto ang babaeng baliw na iyon. Buong gabi niya itong iniisip. Pero hindi maintindihan ni Kang-woo kung bakit ang bilis ng tibok ng puso niya. Malapit nang maubos ang doktor ni Kang-woo. Kaya sumabay ang doktor sa gusto ni Kang-woo. Aniya marahil ang excitement ay dahil sa arrhythmia at stress. Nakuha ni Kang-woo ang sagot na gusto niya at nasiyahan siya nang umalis siya sa ospital. Ngunit kinabukasan habang papunta sa paaralan hindi sinasadyang nakilala ni Kang-woo si Soo-hyun. Sa sandaling makita niya si Soo-hyun muling tumibok ng malakas ang puso ni Kang-woo. Ang mga mata ni Kang-woo kahit hindi namamalayan ay tumigil sa kanya. Dahil dito hindi siya komportable. Upang maiwasan ang sakit na ito nagpasya si Kang-woo na huwag nang pumasok sa paaralan para magtrabaho at mabilis na dinaanan si Soo-hyun. Kamakailan lamang nais ng Departamento ng Palakasan na mag-organisa ng isang proyekto sa athletics. Kaya kailangan talaga ni Soo-hyun ang pirma ni Kang-woo. Dahil inaprubahan ito ng Pangulo maaari silang mag-invest ng pera. Ngunit hinanap ni Soo-hyun si Kang-woo ng ilang araw. Ngunit nalaman niyang ilang araw na itong hindi pumapasok sa paaralan. Kaya kinailangan niyang magkusa na tawagan siya para hanapin muna siyang pipirma. Naisip ni Kang-woo na may binabalak si Soo-hyun laban sa kanya. Kaya sinunod niya ang gusto nito. Ipinahayag ni Kang-woo na kung gusto ni Soo-hyun na mahanap ang kanyang pirma dapat siyang pumunta sa kanyang bahay. Akala niya siguradong hindi siya papayag. Pero ang nakakapagtaka tuwang-tuwa siya at pumayag. Dahil dito nawalan siya ng katinoan. Nakinig si Soo-hyun sa ayos ni Mikyung. Nagkusa pa siyang magdala ng isang bar aisles ng alak para malasing si Kang-woo at mabilis na papirmahan. Pero pagdating nilang dalawa sa bahay ni Kang-woo nakasalubong lang nila si Hyun-soo para hanapin siya. Laging hindi naiintindihan ni Soo-hyun ang relasyon ng dalawa. Natakot si Soo-hyun na maapektuhan ang trabaho ni Kang-woo kapag naroon si Hyun-soo. Kaya sinabi ni Soo-hyun kay Mikyung na i-distract muna si Hyun-soo habang kumakatok siya sa pinto ni Kang-woo mag-isa. Nang makita ni Kang-woo si Soo-hyun na nagdadala ng isang bar aisles ng alak sa kanyang bahay naramdaman niya kaagad na may masamang balak ito. Hinala niya na may pakana ito laban sa kanya. Kaya nagpasya siyang suriing mabuti ang aplikasyon. Gumamit siya ng oras para sumuko siya. Pero hindi nagmamadali si Soo-hyun. Umupo siya at sinabihan siyang tingnang mabuti. Pagkatapos dahil sa sobrang inip kinuha ni Soo-hyun ang isang bote ng alak. Ngunit nang buksan niya ang alak hindi niya sinasadyang natapon iyon sa kanyang sarili. Sa mata ng mga normal na tao isa itong napaka-normal na aksyon. Ngunit sa mga mata ni Kang-woo ito ay ganap na mapang-akit. Nang makita siyang ganoon nabigla ang buong katawan niya. At nang makita ni Soo-hyun na nanlaki ang mga mata niya naisip niya na may hindi niya naiintindihan. Kaya nilapitan agad ni Soo-hyun si Kang-woo. Nagpasya siyang ipaliwanag sa kanya ng detalyado. Dahil sa malapit na pakikipag-ugnayan na ito sa kanya na hindi pa nai-inlove sa wakas ay hindi na makaupo. Tumayo siya at naghanda para habulin siya. Ngunit hindi pa rin nakuha ni Soo-hyun ang kanyang pirma kaya talagang hindi siya sumuko. Kaya lang nauuna ang isang tao at ang isa naman ay sumunod na malapit sa likuran. Patuloy na kausap ni Soo-hyun si Kang-woo.
Akala niya ang dahilan kung bakit hindi siya pumirma ay dahil tinanggihan siya nito noong bata pa sila. Kaya ngayon ay sinamantala niya ang pagkakataon para makaganti sa kanya. Dahil dito sa pagtalikod ni Kang Wo ay agad na bumagsak si Soohyun sa kanyang mga bisig. Ang physical contact ng dalawa ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Kang Wo. Nawala lahat ng composure ng buong katawan niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon nag-react ang kanyang katawan ng mga sandaling iyon. Dahil dito natatakot si Soohyun na napaatras. Sa harap ni Soohyun wala na talagang dignidad o respeto si Kang Wo. Dahil sa sobrang kahihiyan ay binuhat niya ito sa balikat at tumalikod para ihagis ito palabas ng pinto. Sa sandaling ito dumating na rin ang kanyang pinsan. Ang unang ginawa ni Kang Wo pagkatapos isara ang pinto ay ilagay ang kanyang ulo sa refrigerator para kumalma. Pero sa sobrang hiya niya ay nagtago siya sa kanyang sweater. Kahit natutulog siya ay nakaramdam siya ng hiya kaya hindi siya makatulog. Malamang ay ayaw na ni Kang Wo na makita muli si Soohyun sa buhay na ito. Pag-uwi ni Soohyun punong-puno siya ng pagdududa, kitang-kita niya na magkakaibigan sina Kang Wo at Hanso kaya lagi niyang iniisip na bakla si Kang Wo. Bilang resulta pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya nag-react siya. Kaya tinanong niya ang kanyang pangalawang kapatid na may pagdududa. Sinabi niya na sa ilalim ng isang tiyak na pagpapasigla kahit na walang damdamin maaaring magkaroon ng reaksyon. Tumanggo si Soohyun. Pero parang hindi niya masyadong naintindihan. Sabay hallucination ni Kang Wo na nakahiga sa kama. Tila nakita ni Kang Wo si Soohyun na nakahiga sa kanyang kama. Marahan nitong hinaplos ang kamay nito dahilan para mapatalon siya mula sa kama sa takot. Upang ihinto ang pagkakaroon ng mga ilusyong ito sinubukan ni Kang Wo na ilibing ang sarili sa trabaho. Gusto niyang ihinto ang pag-iisip ng mga random na bagay. Ngunit walang kamalay-malay na iginuhit ni Kang Wo ang larawan ni Soohyun. Dahil dito ay naghinala si Kang Wo na siya ay baliw. Maya-maya tinawag si Kang Wo para maghapunan ng kanyang lola at ina. Pagdating niya nalaman niyang arranged blind date pala ito. Pero sa pagkakataong ito hindi na tumanggi si Kang Wo dahil akala niya ay matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa isang babae. Kaya ganoon ang nararamdaman niya para kay Soohyun. Ngunit sa pagtingin sa dalagang matikas na kumakain walang malay na naalala ni Kang Wo si Soohyun. Ang imahe ng kanyang komportableng pagkain ng walang anumang pag-aalinlangan. Sa pag-iisip nito ang mga sulok ng kanyang bibig ay walang kamalay-malay na hubog. Parang na-realize din ni Kang Wo na in love talaga siya kay Soohyun. Pero habang iniisip niya kung gaano siya kaiya sa harap ng taong gusto niya mas lalo siyang nalulungkot. Sa oras na ito nagkataon na may gagawin si Soohyun sa restaurant. Kaya nagkataon na nakita niya si Kang Wo sa isang blind date na may kasamang ibang babae. Ngunit nang makita ang kanyang dismayadong ekspresyon walang pakialam sa babaeng nasa tabi niya halos nahulaan ni Soohyun na pinilit siya ng kanyang pamilya na makipag-blind date. Dahil dito lalo siyang nakatitiyak na mahal talaga ni Kang Wo si Hyunso. Biglang humarap sa napakagandang dalaga paanong hindi siya magagalaw. Nagsimula itong makaramdam ng kaunting simpatiya kay Soohyun kina Kang Wo at Hyunso. Napabuntong hininga siya na hindi madali para sa kanilang dalawa ang magkasama. Nang gabing iyon sa bar nakita na naman ni Soohyun ang pagiging intimate nilang dalawa. Dahil dito lalo pang nakatitiyak si Soohyun na tama ang kanyang iniisip. Tungkol naman kay Kang Wo dahil nakumpirma na niya na gusto niya si Soohyun kinabukasan nang pumasok siya sa paaralan bumili siya ng isang malaking bouquet of roses naghahanda para umamin kay Soohyun. Pero habang papalapit siya sa kanya mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Naalala niyang napakalapit niya noon sa manager ng tindahan ng apat at malapit din siya sa may-ari ng bar. Bukod pa rito tinanggihan siya ng tahasan nang ipagtapat niya ang kanyang pag-ibig noon. Ang trauma mula sa kanyang pagkabata ay naging dahilan din ni Kang Wo na unti-unting nagkakaroon ng inferiority complex. Natatakot siyang masaktan muli ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Pagkabilang ni Soohyun kay Kang Wo inihagis niya sa bintana ang bouquet of roses sa kamay niya. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Parehong natulala sina Soohyun at Mikyung sa kakaibang kilos niya. Nang umuwi si Kang Wo noong gabing iyon naisip niyang mabuti na kailangan niyang makabuo ng isang perpektong plano ng pagtatapat bago ituloy si Soohyun. Kung hindi malamang na ma-reject siya. Si Hyunso na nasa tabi niya ay nagbigay ng payo kay Kang Wo.
Sinabi ni Hyunso na lahat ng babae ay mahilig sa romantiko mga eksena tulad sa mga pelikula. Hanggat kinuha niya ang buong amusement park o lumikha ng isang romantikong kapaligiran, maraming kababaihan ang maantig nito. Kinabukasan sa training ground, iniisip pa rin ni Kang Woo kung dapat ba siyang magtapat kay Soohyun o hindi. Sa oras na ito tumakbo si Soohyun at nakita ang kanyang problemadong ekspresyon. Akala niya ay nahihirapan siya sa relasyon nila ni Hyunso. Hinikayat niya siya na pagkatapos magtakda ng isang layunin, kailangan lang niyang subukan. Ang kahulugan nito ay upang ipahiwatig na si Kang Woo ay kailangang maging matatag sa kanyang pag-ibig. Naintindihan ni Kang Woo ang sinabi ni Soohyun. Lalo nitong pinalakas ang nararamdaman niya para sa kanya. Kaya siya matapang na gumawa ng unang hakbang na hilingin kay Soohyun na makipagkita sa kanya sa gabi. Sinunod ni Kang Woo ang payo ni Hyunso na pagbigyan ang mga interes ng kanyang anak at popahan ang buong tindahan ng sportswear. Sinabi niya na ito ay isang regalo na inihanda niya para sa lahat sa track team. At saka siya umamin kay Soohyun. Sinabi ni Kang Woo na hindi niya kailangan ng ibang babae noon. Pero ngayon kung makakasama niya ito, mahahanap niya talaga ang totoong pagkatao niya. Hearing the phrase "I don't need other women" and the phrase "I'll be with you." Parang may naintindihan agad si Soohyun. Naisip ni Soohyun na gusto siyang gamitin ni Kang Woo bilang panangga para maiwasan ang pag-aayos ng kanyang pamilya ng isa pang blind date para sa kanya. Sa ganoong paraan makakasama niya si Hyunso habang buhay. Pansamantalang tinanong ni Soohyun si Kang Woo kung magkasama sila. Hindi magagalit si Hyunso. Naguguluhan din itong tanong kay Kang Woo. Hindi niya naiintindihan ang sinasabi nito. Matapos mag-isip sandali, naisip niyang may iba itong intensyon kay Hyunso. Hindi makapagsalita ng malinaw ang dalawa sa isa't isa. Kaya lalong lumalim ang hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Nabigo si Kang Woo na muling magtapat. Kaya naman pag-uwi niya binugbog ni Kang Woo si Hyunso. Natarante si Hyunso nang marinig ni Kang Woo na gusto ni Soohyun si Hyunso. Dahil ang taong ito ay palaging iniisip na siya ay bakla. Pero bakit siya nagustuhan niya ngayon? Ngunit pagkatapos ay naisip muli ni Soohyun at kumatok pa rin sa pinto ni Kang Woo sa kalagitnaan ng gabi. Sinabi ni Soohyun na pumayag siya sa kanyang pag-amin dahil akala niya ay isang gawa lamang ang pagsasama nilang dalawa. Handa pa rin siyang tumulong. Sa sandaling ito ganap na hindi naiintindihan ni Kang Woo ang takbo ng pag-iisip ni Soohyun. Niyakap niya ito ng emosyonal. Naisip niya na pagkatapos ng paghabol sa kanya sa loob ng maraming taon, sa wakas ay nagtagumpay siya. Sobrang naantig siya na gusto niyang ibigay sa kanya ang kanyang unang halik. Nang makita ang mukha nito na patuloy na lumalapit, natakot siya at patuloy na umaatres. Naisip niya na kahit na ito ay isang gawa, gusto niyang kumilos ng totoo. Kaya galit niyang kinurot ang mukha nito at sinabing huwag masyadong lumayo. Na-realize din ni Kang Woo na parang masyadong biglaan. Kaya agad siyang humingi ng tawad kay Soohyun at nagpas siyang ihatid ito pauwi. Pagdating nila sa bahay ni Soohyun, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala noong bata pa si Kang Woo. Naalala niya noong bata pa siya. Dumating siya para bigyan siya ng merienda. Nakita niya ang kanyang ama. Sa oras na iyon, sa sobrang takot niya ay tumakbo siya at nahulog. Dahan-daang nilapitan siya ng ama ni Soohyun para alagaan at tinuruan kung paano itali ang kanyang mga sintas ng sapatos. At mula noon hindi na natanggal ang mga sintas ng sapatos niya. Nang sabihin niya ito kay Soohyun, sinabi rin niya na tinuruan siya ng kanyang ama kung paano itali ang kanyang mga sintas ng sapatos mula pa noong siya ay maliit. Pareho nilang walang malay na iniunat ang isang paa. Tinanong ni Kang Woo si Soohyun kung dito rin nakatira ang kanyang ama. Gusto niya talagang bisitahin ang kanyang ama. Ngunit nang banggitin ni Kang Woo ang kanyang ama, nagpakita si Soohyun ng malungkot na ekspresyon. Sa sandaling ito, ang pangalawang kapatid ni Soohyun ay nagmaneho pauwi. Nakita ni Kang Woo na ito ang lalaking naging very intimate kay Soohyun sa bar at ngayon ay hinahabol siya dito. Kaya pumagitna siya sa kanilang dalawa bilang boyfriend ni Soohyun. Pagkatapos ay idineklara ni Kang Woo ang kanyang soberanya sa isang hindi magiliw na paraan sa pangalawang kapatid ni Soohyun. Nagalit ito sa pangalawang kapatid ni Soohyun. Kaya nagtalo ang dalawa sa pintuan. Narinig ng panganay na kapatid ni Soohyun ang ingay at nag-walkout din. Nakita ni Kang Woo na iyon ang lalaki mula sa pang-apat na tindahan. Kaya agad niyang tinanong si Soohyun kung ano ang ginagawa ng batang ito.
Nang marinig ang sinabi ni Kang Woo, hindi rin natuwa ang panganay na kapatid ni Soohyun. Nagsimula agad ng main-itang pagtatalo ang tatlo. Nasa tabi niya si Soohyun na patuloy na nagpapayo at nagpapaliwanag. Ngunit ito ay walang silbi. Nagdulot ito ng isa pang malaking hindi pagkakaunawaan. Nang ma-realize ni Kang Woo na magkapatid pala silang tatlo, agad niyang pinagsisihan ang kanyang dating inasal. Nawala agad ang pagiging mayabang ni Kang Woo. Nang maglaon ng tanungin ng panganay na kapatid ni Soohyun kung ano ang kanilang relasyon, sinabi ni Soohyun na ang dalawa ay kaklase sa middle school. Pero hinawakan ni Kang Woo ang kamay ni Soohyun at sinabing in love ang dalawa. Pero hindi siya pinaniwalaan ng dalawang kapatid ni Soohyun dahil alam nilang ayaw ng ate nila sa mga gwapong lalaki. Ayaw ituloy ni Soohyun ang awkward na usapan na ito. Kaya naghanap siya ng dahilan at nagmamadaling pinalabas ng pinto si Kang Woo. Nang malaman niyang magkapatid ng girlfriend niya ang dalawang gwapong lalaki, mas natuwa si Kang Woo. Tumalon siya at umupo sa sofa, pero nagulat siya kay Hanso na tahimik sa tabi niya. Nang makitang masaya si Kang Woo, alam ni Hanso na talagang gusto niya si Soohyun. Ngunit hindi maintindihan ni Hanso kung ano ang kaibig-ibig tungkol kay Soohyun at kung bakit. Sa kabila ng napakaraming babae, pinili niya si Soohyun. Pero hindi nag-atubili si Kang Woo na sabihin iyon dahil maganda si Soohyun. Minsan na itong nagpaisip kay Hyunso na may problema si Kang Woo sa kanyang mga mata. Ang mas nakakatakot ay naramdaman ni Hanso na may problema si Soohyun sa kanyang isipan. Hindi niya masabi na gusto niya si Kang Woo, kaya mahigpit na tinutulan ni Hyunso si Kang Woo sa paghabol kay Soohyun. Pero kalaunan nalaman ni Kang Woo na magkasama ang dalawa. Kinabukasan hinihintay ni Kang Woo sa ibaba si Soohyun ng madaling araw para sunduin siya para makipag-date. Napaka-cooperative din ni Soohyun. The moment she saw him, she immediately threw herself into his arms and acted very good. Niyakap niya ito at kumuha ng ilang litrato gamit ang kanyang telepono. Saktong sarap na sarap si Kang Woo at yayakapin na sana ng mahigpit si Soohyun, bigla itong bumitaw at sumakay sa kotse. Puro lang pala ang lahat ng ginawa niya. Ngunit sa sandaling ito si Kang Woo ay ganap na nabaliw sa pag-ibig. Akala niya ay matagumpay niyang nasakop si Soohyun, kaya tuwang-tuwa siya at nasa sabik na namula ang mukha niya. Pagkatapos noon sa unang araw ng kanilang date, nagpa-picture silang dalawa saan man sila magpunta. Sa mata ng mga tagalabas, mukha silang sweet na mag-asawa. Si Kang Woo ay nasa mabuting kalagayan din dahil sa inisyatiba ni Soohyun. Una nang bumalik siya sa trabaho sa paaralan na siya ay naging mas malumanay at palakaibigan sa punong guro at sa homeroom teacher. Para makabawi sa hindi pagbabayad niya noong nakaraan, nagkusa pa siyang yayain silang dalawa na kumain. Pero sa mga oras na ito medyo nag-alinlangan ang principal dahil naisip niya na sa pagkakataong ito siya na mismo ang magbabayad ng pagkain. Ngunit ang magandang mood na ito ay hindi nagtagal. Hindi nagtagal nalaman ni Soohyun mula sa kanyang pangalawang kapatid na si Kang Woo at Hyunso ay wala sa ganoong uri ng homosexual na relasyon. Nang marinig ang balitang ito, naramdaman agad ni Soohyun na nalinlang siya. Kaya agad siyang pumunta sa rooftop ni Kang Woo. Bago pa makapag-react si Hyunso, sinipa na siya ni Soohyun. Pagkatapos ay gumamit siya ng leg clamp para kontrolin siya. Sa lakas ni Soohyun, sa wakas ay inamin ni Hyunso na dati siyang gumawa ng mga kwento para linlanggan si Soohyun. Matapos turuan ng leksyon si Hyunso, si Soohyun na galit ay binago ang target kay Kang Woo. Nang makaalis si Soohyun, gusto agad ni Hyunso na gamitin ang kanyang telepono para sabihin kay Kang Woo na tumakas. Ngunit natuklasan niyang tila hindi na makagalaw ang kanyang mga braso. Hindi man lang niya makuha ang phone na nahulog sa lupa. Galit na hinanap ni Soohyun si Kang Woo at tinanong siya kung bakit niya ginawa ang ganoong bagay. Napaka-childish niya talaga. As 15 years, 15 ng Agosto, taon na ang nakalipas, isang grupo ng mga lalaki ang nagtipon. Pastahan sila na kung sino man ang matagumpay na umamin kay Soohyun, bawat isa ay makakakuha ng ilang milyon. Narinig ni Soohyun ang eksenang ito. Nang maglaon, nakatanggap si Soohyun ng pag-amin mula kay Kang Woo. Akala niya ay biro lang ang lahat ng ito. Ang mas nakakainis ay ang tingin ni Soohyun kay Kang Woo na matalik niyang kaibigan. Pero nakipagtulungan siya para asarin siya. Kaya naman tinanggihan siya nito at pinagalitan. Noong the truth na siya ay tinanggihan noong taong iyon dahil dito ang kanyang mood sa oras na iyon ay hindi sorpresa kundi pagkabigo.
May ganoong imahe pala si Kang Woo sa puso ni Soohyun noong taong iyon. Actually hindi siya kasali sa pastahan na iyon noong taong iyon. Ang matapang na pag-amin na iyon kay Soohyun ay dahil lamang sa iba siya sa ibang mga babae. Hindi niya ito pagtatawanan dahil sa pagiging mataba niya. Hindi rin siya iiwasan niya tulad ng ibang mga babae ngunit talagang tinuturing siyang kaibigan. Kaya naman nagkaroon siya ng feelings para sa kanya. At ang pag-amin na iyon ay lubos ding sinsero. Kasabay nito nang bumaba si Hyunso mula sa rooftop at kinaladkad ang nasugatan niyang braso pabalik sa kanyang silid, naramdaman niya ang isang nakamamatay na aura sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita niya si Kang Woo na nakatitig sa kanya na may galit na ekspresyon. Sa sobrang takot ni Hyunso dumiretso siya sa opisina niya. Matapos ay lock ang pinto ay nagtago na lamang siya sa likod ng pinto sa takot. Ngunit sa sandaling ito hindi mapigilan ang galit ni Kang Woo. Hinawakan ni Kang Woo ang kwelyo ni Hyunso. Hindi inaasahan ni Kang Woo na tinuturing niyang mabuting kapatid si Hyunso. Ngunit lumabas si Hyunso at gumawa ng mga kwento tungkol sa kanilang relasyon. At ngayon nawalan siya ng kasintahan. Bilang tugon sa galit ni Kang Woo, sinabi ni Hyunso na kahit bugbugin siya ni Kang Woo mahirap pawiin ang puot sa puso ni Kang Woo. Pero bakit biglang hindi naintindihan ni Soohyun si Kang Woo? Sa pag-iisip nito nagpasya si Kang Woo na itigil ang bulag na pag-ibig na ito. Dapat niyang turuan ng leksyon ang babaeng ito. Kaya kinabukasan ay ginamit ni Kang Woo ang kanyang awtoridad para ipadala si Soohyun upang magtrabaho bilang kanyang katulong. Kung hindi pinakinggan ni Soohyun si Kang Woo, hihilingin niya kaagad sa paaralan na tanggalin siya at kumuha ng bagong guro sa gym. Nag-aatubili kinailangan ni Soohyun na pumayag. Pagkatapos noon inutusan ni Kang Woo si Soohyun na hugasan ang kanyang sasakyan. Sinadya din niyang magkunwaring kausapin ang isang psychologist sa restaurant para makapag-sunbathe si Soohyun sa labas. Sa gabi kapag ang mga guro mula sa kumpanya at paaralan ay nagtitipon upang kumain at uminom, sadyang hindi niya pinainom ang isang over-alcoholic na tulad ni Soohyun. Hiniling niya sa kanya na magmaneho pauwi mamaya ngunit hindi magawa ni Soohyun. Ang pagdila lang ng kaunting alak na natapon sa kamay niya sa party ay hindi na niya napigilan ang sarili. Kaya sunod-sunod na uminom siya. Hanggang sa lasing na siya, pumunta siya sa gilid ng kalsada para maglaro ng dumi. Bagamat sinabi ni Kang Woo na gusto niya itong turuan ng leksyon, hindi pa rin niya maiwasang maawa sa kanya. Pinunasan niya ang putik sa mga kamay niya. Pagkatapos ng ilang araw ng paghihiganti ni Kang Woo kay Soohyun, medyo nagalit siya. Habang lasing siya ay pinagalitan siya nito. Pagkatapos niyang sawayin, sumandal siya at nakatulog. Mabuti na lang at nasalo siya ni Kang Woo sa oras kaya hindi siya nahulog. Sa pagtingin kay Soohyun sa kanyang mga bisig, talagang hindi alam ni Kang Woo kung ano ang gagawin sa kanya. Sa sandaling ito biglang sumugod si Min Hyuk at hinayla si Soohyun sa kanyang mga bisig. Hindi na kinaya ni Min Hyuk ang pagpapahirap ni Kang Woo kay Soohyun ng ganito. Pagkatapos maingat niyang isinakay sa kotse. Na-realize ni Kang Woo na may gusto si Min Hyuk kay Soohyun pero ayaw niyang marinig kaya panay ang takip sa tenga niya. Gayunpaman pinilit ni Min Hyuk na sabihin sa kanya. Nagtalo ang dalawang malalaking lalaki sa gitna ng kalsada. Nang matapos silang magtalo at lumingon, umalis na si Soohyun mag-isa sa sasakyan. Dahil lasing siya kagabi, wala siyang maalala kinabukasan. Kaya si Soohyun ang nagkusa na hanapin si Mikyung. Sa malabong impresyon ni Soohyun, parang naalala niya na nataman niya si Kang Woo. Sa sandaling ito sumakay si Kang Woo ng taxi papunta sa paaralan. Nang makita siya ni Soohyun, nag-react siya at naalala na parang nasa kanya ang susi ng kotse ni Kang Woo. Sa oras na ito dumiretso din si Kang Woo patungo kay Soohyun at binigyan siya ng isang bote ng gamot sa hangover. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at umalis nang walang sabi-sabi. Pero sa mata ni Soohyun, naisip niya na hindi ganoon kabait si Kang Woo. Iniisip niya kung may lason sa bote ng gamot. Pumunta silang tatlo sa infirmary at pinalibutan ng matagal ang bote ng gamot. Naramdaman nilang lahat na may pakana si Kang Woo. Ngunit sa mahabang panahon na pagmasdan ang bote, walang bakas ng pagkakabuklod ng gamot. Walang choice si Soohyun kundi ang magnganga ng ngipin at uminom. Kamakailan si Soohyun ay palaging pinahihirapan ni Kang Woo. Pati ang sakam na principal at homeroom teacher ay sadyang nagpapahirap sa kanya. Akala nila ay totoo ang sinabi ng chairman ng board of directors.
Si Suhyun ang pinakawalang ginagawa sa paaralan kaya kailangan niyang gumawa ng maraming iba pang bagay. Kaya sinadya nilang pinapunta si Suhyun para gumawa ng mga errands. Pagkatapos ng lahat hindi siya nagustuhan ni Chairman Kang. Tinukso pa siya ng homeroom teacher. Nagmukha siyang pinuno at nagpakita ng saloobin tulad ng kung ano ang maaari mong gawin sa amin. Bagamat nagdurusa si Suhyun sa kanyang puso upang mapanatili ang kanyang trabaho, nakikinig lamang siya sa kaayusan at gawin ang gawaing hindi sa kanya. Pagkaalis ng mga iyon ay bumaba si Kang Woo mula sa kabilang hagdan. Parang narinig niya ang usapan nila. Napatingin siya sa principal at homeroom teacher sa itaas. Isang tingin na parang akin lang ang babae ko para pahirapan. Halatang maling tao ang pinagkaguluhan ng principal at ng homeroom teacher. Pagkatapos ay dumiretso si Kang Woo kay Suhyun at inagaw ang curtain sa kanyang kamay, galit na inihagis ito sa desk ng principal. Pagkatapos ay tinanong ni Kang Woo ang principal kung bakit ang mga papel na ito ay ginagamit lamang sa isang tabi. Pera rin ang isang pirasong papel. Sobrang sayang. Hindi kaya ang pera na hindi ginastos ng principal ang nagbigay sa kanya ng karapatang magsayang. Napag-alitan si principal hanggang sa wala na siyang lakas ng loob na magsalita. Pagkatapos ay idineklara ni Kang Woo sa harap ng lahat na mula ngayon ay kailangang duty si Suhyun ng 24 na oras sa isang araw at walang sino man ang pinapayagang magsabi sa kanya na gumawa ng iba pang mga bagay. Ngunit ang ginawa niyang pagtatakip ay hindi lamang hindi nakatanggap ng pasasalamat sa kanya, ngunit sa kabaligtaran nito ay lalo siyang kinasusuklaman nito. Sa gabi hinatid ni Suhyun si Kang Woo pauwi. Nakita niya ang isang lasing na lalaki sa gilid ng kalsada na magdadrive. Kaya agad siyang bumaba ng sasakyan at hinaranggan ang kabilang sasakyan. Bumaba ng sasakyan ang lasing na lalaki at nagsimulang makipagtalo sa kanya. Nang hindi na siya makapagtalo ay gusto na niya itong suntukin. Sa kabutihang palad lumabas si Kang Woo sa oras upang tulungan siya. Nang makita si Kang Woo na nakatayong matangkad at makapangyarihan sa kanyang harapan, hindi na naglakas loob ang lasing na ipagpatuloy ang pakikipagtalo. Sa sandaling ito tumingin si Suhyun kay Kang Woo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting paggalaw. Matapos malutas ang bagay na ito, labis na nagalit si Kang Woo dahil ginawa ni Suhyun ang mga ganitong mapanganib na bagay. Sa pagkakataong ito hindi sumagot si Suhyun, ngunit tahimik na umalis na may luha sa mga mata. Nang makita ang hindi pangkaraniwang kilos ni Suhyun, hindi alam ni Kang Woo ang sitwasyon. Kaya pinuntahan niya si Kyung. Mula sa Mitkyang nalaman ni Kang Woo na ang aksidente sa trapiko na ikinamatay ng mga magulang ni Suhyun noong taong iyon ay dahil sa pagmamaneho ng driver habang lasing. Ang gabing nangyari ang insidenteng iyon ay isang araw bago ang kanilang graduation trip. Ngayon lang naintindihan ni Kang Woo kung bakit nakipag-date si Suhyun sa kanya noong gabing iyon. Ngunit sinira niya ito nang walang anumang dahilan. Malaking bagay pala ang nangyari sa pamilya niya, pero nagkamali siya ng akala na sinasadya siya nito. Dahil alam niyang hindi niya ito naintindihan, nagkusa siyang hanapin siya at humingi ng tawad. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para muling magtapat sa kanya, ngunit tinanggihan pa rin siya nito. Ito ay nagpagulong-gulo sa kanya. Tinanong niya ito kung talagang gusto niya si Minhee. Noon lang niya nasabi sa kanya na dahil siya mismo ay hindi kayang magmahal ng gwapong lalaki. Ang kanyang buhay mula pagkabata hanggang sa pagtanda ay pinahirapan at nadamay ng mga taong may ganoong hitsura. Kaya naman nagkaroon siya ng sapat na gwapong lalaki na kamukha ni Kang Woo. Nang marinig ang mga salitang ito, natarante si Kang Woo. Ang conclusion na narating niya pagkatapos ng isang gabing pag-iisip ay palaging pinahihirapan siya ng tatlong kapatid ni Suhyun. Kaya naman naisip niya ito. Kaya binago ni Kang Woo ang target niyang paghihiganti. Nagpa siyang tulungan si Suhyun na makaganti. Ibig sabihin para matulungan siyang makaganti sa kanyang tatlong kapatid. Ang unang ginawa ni Kang Woo pagkabalik sa paaralan ay ang tawagan ang pang-apat na kapatid ni Suhyun sa kanyang opisina. Una, tinanong ni Kang Woo ang nakababatang kapatid ni Suhyun kung bakit palagi niyang pinapahirapan si Suhyun. Nang marinig ito ng nakababatang kapatid ni Suhyun, wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ni Kang Woo. Mahiyain na ang nakababatang kapatid ni Suhyun, pero ngayon ay tinakat na siya ni Kang Woo. Kaya napaatras ang nakababatang kapatid ni Suhyun. Tapos pumunta ulit si Kang Woo sa apat store ng panganay na kapatid ni Suhyun.
Tapos ginamit ni Kang Wo ang status niya bilang customer para pahirapan ang panganay na kapatid ni Soohyun. Sinabi ni Kang Wo na gusto niyang i-test drive ang pinakamahal na kotse doon. Pagkatapos ay dinala ni Kang Wo ang panganay na kapatid ni Soohyun sa kalsada at sinimulang itapak ang pedal ng gas. Hindi rin maintindihan ng kuya ni Soohyun kung ano ba talaga ang ginawa niyang mali kay Kang Wo. Sa wakas ay pumunta si Kang Wo sa bar ng pangalawang kapatid ni Soohyun. Ngunit bago pa siya mabantaan ni Kang Wo, binalaan ng pangalawang kapatid ni Soohyun si Kang Wo na huwag nang lalapitan ang kanyang kapatid. Si Kang Wo ay mukhang disdain at sinabi na ang bagay na ito ay hindi kailangan ng kanyang atensyon. Naglabas ng kutsilyo ang pangalawang kapatid ni Soohyun na labis na natakot kay Kang Wo. Nang maglaon mula sa pangalawang kapatid ni Soohyun, nalaman ni Kang Wo na kinasusuklaman ni Soohyun ang mga gwapong lalaki hindi dahil sa kanila kundi sa iba pang mga dahilan. Kasabay nito natanggap ni Soohyun ang pag-amin ni Kang Wo sa pangatlong pagkakataon at may naramdaman siyang kakaiba sa mga nakaraang panahon. This time nagsimula na naman siyang makaramdam ng kilig. Pero laging iniisip ni Soohyun na malamang gusto siyang asarin ni Kang Wo. Kaya ginamit niya ang pag-amin bilang isang biro upang i-verify ang kanyang hula. Pumunta siya sa best friend niya. Sinuri ng matalik na kaibigan ni Soohyun na ang relasyon ni Hyunso at Kang Wo dati ay sadyang gawa-gawa ni Hyunso. Hindi alam ni Kang Wo ang sitwasyon. Dagdag pa sa kamakailang pag-aalala ni Kang Wo para kay Soohyun sa paaralan, mahuhusgahan na totoo ang nararamdaman nito para sa kanya. Nang marinig ang mga salitang ito, lalong hindi mapakali si Soohyun. Kahit saan siya magpunta, lumabas sa isip ni Soohyun ang imahe ni Kang Wo na nagkukumpisal sa kanya. Sa mga sumunod na araw hindi nagpakita si Kang Wo sa paaralan. Dahil dito medyo hindi komportable si Soohyun. Sa sobrang sama ng loob niya ay pumunta siya sa bar ng kanyang pangalawang kapatid para uminom. Habang lasing siya, tinawagan ni Soohyun si Kang Wo. Pagkatapos ay sinabi niya ang ilang nakakalito na mga salita. Nang makita ito, agad na inagaw ng pangalawang kapatid ni Soohyun ang telepono sa kamay niya. Natatakot siya na baka mapahiya siya paggising niya bukas. Pinag-isipan pa niyang tinanggal ang call log. Oo naman, kinabukasan ng magising si Soohyun, ang una niyang ginawa ay tingnan ang kanyang telepono kung may nagawa siyang kabalbalan. Matapos niyang kumpirmahin na hindi siya gumawa ng anumang random na tawag, naisip niya na ang lahat ng nangyari kahapon ay isang panaginip. Nang si Soohyun ay nag-aalangan kung magkukusa na makipag-ugnayan kay Kang Wo, lumitaw siya sa harap ng kanyang bahay. Nang makitang hindi siya pinabayaan ni Kang Wo dahil sa kanyang pagtanggi, tumakbo si Soohyun para magmaneho. Pumunta silang dalawa sa isang street food stall para kumain. Nakita ni Soohyun na kumakain si Kang Wo ng napakasarap. Naisip ni Soohyun na ito ang unang beses niyang maranasan ang buhay. Ngunit sinabi ni Kang Wo na madalas niyang kainin ang mga pagkaing ito noon. Pagkatapos lamang nitong tanggihan ay nagpasya siyang magbawas ng timbang at pinigilan ang sarili. Nang marinig ang mga salita ni Kang Wo, medyo nakonsensya si Soohyun. Dumating ang araw para maghanda ang sports team para lumahok sa track and field meet. Inakay ni Soohyun ang mga estudyante para maghanda sa pag-alis. Sa oras na ito, sumakay na rin si Kang Wo sa kotse. Pero dahil may phobia siya sa mga bus, nagsimula siyang magka-carsick habang nasa kalsada. Sa kabutihang palad, masusing minasahe ni Soohyun ang kanyang acupressure points. Tuwang-tuwa si Kang Wo sa sandaling ito. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ngunit sa pagtingin sa maliit at sira-sirang pabahay ng mga estudyante, hindi nakatiis si Kang Wo. Kaya sinabi ni Kang Wo sa mga estudyante na sumakay sa bus at dinala niya sila sa isang marangyang villa. Bagamat sinabi ni Soohyun na siya ay nagmalabis, ang kanyang mga aksyon ay tunay na taos-puso. Sa isang iglap, tumakbo siya sa dalampasigan para maglaro sa tubig. Hindi nagtagal ay nabasa na niya ang sarili. Nang makitang ganoon si Soohyun, pareho siyang nilalayaw ni Kang Wo at natatakot na siya ay sipon. Kaya maingat niyang isinuot sa kanya ang kanyang coat. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Kang Wo ang kanyang nararamdaman. Hinawakan siya nito kaya hindi siya makalingon. Pagkatapos ibinaba niya ang ulo niya at sumandal sa balikat niya. Ang hiling niya lang ay manatili siya sa tabi niya ng ganoon magpakailanman. Nakatayo lang si Soohyun doon nang hindi kumikibo, naghihintay hanggang sa bumalik siya sa kanyang kwarto. Hindi masettle ang nararamdaman sa puso niya. Kaya't gumawa siya ng isang matapang na desisyon.
Nagkusa siyang hanapin si Kang Wo at sinabi sa kanya kung ano ang nasa isip niya. Kung bakit siya naiisip niya. Kung bakit palagi siyang may pakialam sa kanya. Kung bakit bigla na lang itong sumusulpot sa tabi niya kahit na ayaw niya itong makita. Matapos marinig ang sinabi ni Suhyun, sinabi ni Kang Wo na kung ayaw niyang tumingin, huwag tumingin. Tapos ginamit niya yung kamay niya para takpan yung mata niya. Sa wakas matapang na hinalikan ni Kang Wo si Suhyun sa labi. This time hindi na tumanggi si Suhyun. Pagbalik niya sa kwarto niya, medyo natulala pa rin si Suhyun. Tinakpan niya ang bibig niya at saglit na tumahimik doon. Ngunit sa lalong madaling panahon ang lahat ay lumabas upang sabay na kumain muli. Hindi maiwasang magkita ang dalawa. Sa sandaling iyon napakasaya ni Kang Wo. Pero nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Suhyun. Sinadya pa niyang ibahin ang usapan nang sinubukang magsalita ni Kang Wo. Pagdating nila sa restaurant, hindi rin umayos si Kang Wo. Sa ilalim ng mesa patuloy na dumadampi ang paa niya kay Suhyun. Umakto si Suhyun na parang walang nangyari. Pero mas naging matapang si Kang Wo. Dahil dito ay nakaramdam ng kaba at hindi mapalagay si Suhyun. Kaya naghanap siya ng dahilan at umalis sa hapagkainan. Noong gabing iyon nang bumalik si Suhyun sa kanyang silid, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Kang Wo. Sa pagkakataong ito natakot si Suhyun na may gagawing kakaiba si Kang Wo kaya nagsuot siya ng beauty mask. Pero sa pagkakataong ito na overthought na talaga niya ito. Dumating lang si Kang Wo para dalhan siya ng unan. Ang ikalawang araw ng kompetisyon ay naging maayos at ang isa sa mga estudyante ni Suhyun ay nanalo pa ng unang pwesto. Masayang umuwi ang buong grupo. Ang unang ginawa ni Suhyun pag-uwi niya ay hanapin ang kanyang matalik na kaibigan. Tinanong ni Suhyun si Mikyung kung ano ang pakiramdam ng humalik. Bakit wala man lang siyang naramdaman? Akala ni Mikyung ay sobrang sama ng teknik nila kaya naman walang naramdaman si Suhyun. Pinayuhan ni Mikyung si Suhyun na medyo matapang. Sinabi niya kay Suhyun na hanapin si Kang Wo at subukang muli. Kaya noong gabing iyon pumunta si Suhyun sa bahay ni Kang Wo at diretsyong tinanong siya kung gusto niyang subukan muli. Bago pa man makapag-react si Kang Wo ay hinalikan na siya ni Suhyun sa labi. Ang pagkilos na ito ay lubos na nagulat kay Kang Wo. Hindi niya inaasahan na ganoon kadirekta siya. Pero pagkatapos ng halik parang wala pa ring nararamdaman si Suhyun kaya hiniling niyang subukan ulit. This time masigasig na tumugon si Kang Wo at matapang niyang inangat ang mukha ni Suhyun at hinalikan siya. Pero parang wala pa ring nararamdaman si Suhyun. Dahil dito labis na nagduda si Kang Wo sa kanyang sarili at nagsimula siyang kumain ng hindi mapigilan. Wala na siyang pakialam sa image niya. Kahit na nahulog ang pagkain sa kanya, hindi niya ito pinansin. Para sa isang taong may matinding pagkahumaling sa kalinisan tulad niya, ito ay isang malaking pagkabigla. Samantala sa ibang lugar ipinagtapat ni Min Hyuk ang kanyang nararamdaman kay Suhyun. Pero wala talagang nararamdaman si Suhyun para sa kanya. Sa halip hindi niya maiwasang isipin si Kang Wo. Dahil dito unti-unting napagtanto ni Suhyun na parang gusto niya talaga si Kang Wo. Kaya nagkusa si Suhyun na hanapin si Kang Wo at anyayahan siyang makipag-date. At kaya buong araw silang nagde-date. Hindi lang sila magkasamang sumakay sa roller coaster kundi kumuha rin sila ng litrato at nanood ng sweet movie na magkasama tulad ng mga tipikal na mag-asawa. Sa sandaling ito kinumpirma din ni Suhyun ang kanyang sariling nararamdaman. Nagpa siyang opisyal na makasama siya. Pagdating niya sa bahay tuwang-tuwa si Kang Wo kaya inilagay niya ang kanilang litrato sa tabi ng kanyang kama at ngumiti habang natutulog. Ngunit ang mga bagay ay hindi masyadong maganda para kay Suhyun. Nang gabing iyon nagkaroon siya ng bangungot sa kanyang pagtulog. Kaya nang pumunta ang nanay ni Kang Wo kay Suhyun at hiniling na makipaghiwalay kay Kang Wo, pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Ang dahilan kung bakit nagbago ng husto ang ugali ni Suhyun sa magdamag ay dahil noong nakaraang gabi naalala niya ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Ang aksidente sa sasakyan na ikinamatay ng kanyang mga magulang ay nangyari ng gabing iyon dahil sa kanya. Noong araw na iyon pinilit ni Suhyun na hanapin si Kang Wo para humingi ng tawad. Kaya kinaladkad niya ang kanyang mga magulang. Ngunit habang nasa daan nakasalubong nila ang isang lasing na driver na naging sanhi ng aksidente. Tinanggol siya ng kanyang ama ng kanyang katawan para iligtas siya. Dahil doon nakaligtas siya, halos hindi na nakatakas si Suhyun sa sasakyan. Ngunit sa susunod na sandali ang kotse ng kanyang mga magulang ay dumausdas sa tubig.
Dahil hindi niya matanggap ang katotohanan na wala ang alaala niya sa gabing iyon. Pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat. Naniniwala siyang isa siyang jinx. Hindi na alam ni Suhyun kung paano haharapin si Kang Woo. Kaya nang mag-request ang nanay ni Kang Woo, pumayag si Suhyun nang walang pag-aalinlangan. Dahil dito medyo nalilito ang ina ni Kang Woo. Hindi pa niya nailalabas ang sobrang inihanda niya. Ngunit pumayag na si Suhyun. Umuwi siya na may malungkot na ekspresyon. Nang makita ng lola ang kanyang mukha, naisip ni lola na hindi naging maayos ang lahat. Nang marinig niyang pumayag si Suhyun nang walang pag-aalinlangan, laking gulat niya. Pagkatapos noon nagkusa si Suhyun na hanapin si Kang Woo at iminungkahi na makipaghiwalay sa kanya. Ngunit si Kang Woo ay nasa isang madamdaming yugto ng pag-ibig at hindi sumang-ayon. Kaya niyakap niya ito na parang nagpapakyut. At ang eksenang ito ay nakita ng kanyang ina. Nagkunwari ang ina ni Kang Woo na unang beses niyang makilala si Suhyun at masigasig na lumapit sa kanya upang batiin siya. Gayunpaman matalino si Kang Woo at agad niyang naramdaman na may mali. Doon niya napagtanto kung bakit biglang gustong makipaghiwalay ni Suhyun sa kanya. Lihim pala na nakialam ang kanyang ina. Nagmamadaling itinanggi ito ng kanyang ina at sinabing wala siyang pakialam sa background ng pamilya ni Suhyun. Basta mahal nila ang isa't isa at masaya, sapat na iyon. Ayaw niyang magdulot ng hidwaan sa pagitan ng mag-ina dahil sa isang babae. Nang marinig ito ng kanyang ina, sinamantala ni Kang Woo ang pagkakataong tanungin kung susuportahan niya sila ni Suhyun. Walang magawa ang kanyang ina kundi pansamantalang pabayaan ito. Ngunit pagkatapos lihim na nakipagkita ang ina ni Kang Woo kay Suhyun at sinabihan itong huwag makipaghiwalay sa kanya ng biglaan. Gayunpaman nadama ni Suhyun na mas mabuting maging mapagpasyahan. Dahil dito nakaramdam ng kawalan ng magawa ang ina ni Kang Woo. Tinanong ng nanay ni Kang Woo si Suhyun kung ano ang kulang kay Kang Woo, kung bakit kailangan nitong makipaghiwalay sa kanya. Pero sabi ni Suhyun hindi problema ni Kang Woo. Ito ay dahil sa malaking agwat sa pagitan ng kanilang pinagmulang pamilya. Naramdaman ni Suhyun na hindi siya karapat-dapat kay Kang Woo. Nang marinig ito, hindi sumang-ayon ang ina ni Kang Woo kay Suhyun. Tila nakalimutan niya ang orihinal niyang layunin ay hikayatin silang maghiwalay. Sinabi niya na kung ang kanilang mga pinagmulan ng pamilya ay magkatugma o hindi ay isang bagay na dapat isaalang-alang ng mga matatanda. Pakiramdam niya ay magkasundo silang dalawa. Kaya pumayag siyang ipagpatuloy ang pagsasama nila. Bago pa makasagot si Suhyun ay mabilis na siyang umalis. Halos naintindihan din ni Kang Woo kung bakit gustong makipaghiwalay ni Suhyun sa kanya. Pumunta siya sa isang therapist para sa payo. Tinanong ang therapist kung ano ang gagawin kung ang kanyang kasintahan ay gustong makipaghiwalay dahil siya ay masyadong gwapo at mayaman. Ang mga salitang ito ay nagpagalit sa therapist. Pagkatapos huminahon, sinabi ng therapist kay Kang Woo na sa panahong ito pinakamabuting huwag makipagkita kay Suhyun. Dapat niyang bigyan siya ng oras para kumalma. Kung gusto niya talagang makipaghiwalay, wala siyang magagawa para pigilan ito. Kapag naisip niya ang mga bagay-bagay sa kanyang sarili ay magkakaroon siya ng sagot. Pagkatapos ay sinunod ni Kang Woo ang payo ng therapist. Pagbalik niya sa villa, nagsimula siyang kumain ng hindi mapigilan. Hindi lang puro high-calorie foods ang laman ng mesa, pati pagpunta sa banyo ay ngumunguya pa rin siya. Hindi na niya napansin na pumutok ang gilid ng bibig niya. Kasabay nito naramdaman din ni Suhyun ang matinding sakit sa loob. Iniisip kung paano namatay ang kanyang mga magulang dahil sa kanya. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng lakas ng loob na lumigaya muli. Hindi kaya ng dalawa niyang kuya na makita siyang nahihirapan. Ang isa sa kanila ay sinubukan siyang aliwin, hinikayat siyang magpatuloy at harapin ang bagong buhay dahil iyon ang gusto ng kanilang mga magulang. Hinanap ng isa si Kang Woo at sinabi sa kanya ang nangyari noong araw na namatay ang kanilang mga magulang. Matapos malaman ang katotohanan, nahulog si Kang Woo sa estado ng pagkakasala. Akala niya kasalanan niya ang lahat. Sa sandaling iyon naisip na ni Suhyun ang mga bagay-bagay at pumunta sa kanyang bahay upang hanapin siya. Bago pa man siya makapagsalita ay nagtapat na ito ng nararamdaman sa kanya. Hindi na nakapagpigil si Kang Woo at muli niyang hinalikan si Suhyun. Ngunit pagkatapos sa pag-iisip nito, naramdaman niyang kasalanan niya ang lahat. Kaya pumayag siya sa breakup na dati nitong iminungkahi. Pakiramdam niya ay wala na siyang mukha para makita siya muli. Kaya bumalik siya sa kanyang bahay at padabog na isinara ang pinto ng kanyang kwarto.
Kahit anong katok ni Soohyun ay ayaw niyang buksan iyon. Kahit sobrang cold ni Kang Woo dahil kinumpirma na ni Soohyun ang sarili niyang nararamdaman, hindi siya madaling sumuko. Kaya sa mga sumunod na araw nanatili siya sa labas ng bahay ni Kang Woo, ginagawa ang lahat para ayusin ang mga bagay-bagay. Matapos ang ilang araw na walang sawang pagsisikap, sa wakas ay nagkabalikan silang dalawa. Lihim ding inimbestigahan ng nanay ni Kang Woo si Soohyun at natuklasan na ang babaeng ito ay may napakagandang personalidad at karakter. Maliban sa medyo tanga lang siya. Kaya hindi na tinutulan ng ina ni Kang Woo ang kanilang relasyon. Nagkusa pa siya na hanapin si Soohyun at binilhan siya ng isang set ng damit. Nakatanggap din ng tawag si Soohyun mula sa lola ni Kang Woo na nagyaya na bumisita sa kanilang bahay. Dahil tinanggap na siya ng pamilya ni Kang Woo, naramdaman ni Soohyun na dapat niyang puntahan sila. Para ipakita ang sarili bilang perpektong kasintahan, nag-practice si Soohyun na maglakad ng naka-high heels at nakasuot ng formal na damit kahit nakaraniwang naka-sneakers lang siya bilang PE teacher. Nang maglaon, nagbihis siya ng formal na damit at opisyal na binisita ang pamilya ni Kang Woo kasama niya. Nang makita kung paano kumain si Soohyun, tuwang-tuwa ang lola ni Kang Woo. At si Kang Woo sa kanyang formal na kasuotan ay patuloy na nakatingin sa kanyang sapatos. Nag-aalala siya na baka hindi siya komportable sa high heels. Tinanong pa niya ang laki ng sapatos ng kanyang ina. Matapos malaman na magkapareho ang laki ng sapatos ng kanyang ina at Soohyun, hiniling niya sa kanila na magpalit ng sapatos. Dahil dito kapwa tumahimik ang kanyang ina at si Soohyun, pakiramdam na wala siyang pakialam sa kanyang ina. Ito ay lubos na nasaktan sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang kanyang lola na nakaupo sa malapit ay patuloy na nagrereklamo na ang kanyang sariling anak ay hindi gaanong mabuti noon. Maliwanag ang buong pamilya ay romantiko. At kaya ang kwento ni Kang Woo at Soohyun ay naging masayang wakas. Nagpatuloy silang dalawa sa isang matamis at masayang buhay. Marahil ang pagkakaroon ng mga kapintasan bilang isang tao ay hindi nakakatakot. Ang mahalaga ay alam ng isang tao na may mga pagkukulang ka ngunit pinipili ka pa rin. Anyway, iyon marahil ang pinakamahalagang bagay na kailangang mahanap ng mga tao. Huwag mong hanapin ang pinaka-perpektong tao, hanapin mo yung pinaka-nababagay sa'yo. At iyon ang kumpletong kwento ng seryeng ito.